Ayun po yung barko nila, nakalagay po sa kanila, baba ng kanilang pangalan, na ang nag-deploy po sa kanila ang Open Seas. Kanya-kanya pong grupo to, Mr. Chair. So, yung binanggit ko po na 93 covers a period of more than a year and then it involves more than 6 agencies. Pero sa bawat barko, hindi po bababa siguro sa 10. Hindi po tataas sa 10. More or less, kaunti lang po yung nakukuha at dinideport. Okay. Thank you, Mr. Chair. Senator Bato? Okay. The Manning Agency, Mr. Antonio. Mr. what's your Chair, name? What's your name, sir? doon po sa Sunshine, Please identify yourself. Captain Ladera po. Captain Ladera. Tony. Go ahead. Sir, Mr. Chair, doon po sa Sunshine, sa Carnival Sunshine, may mga 500 po na Filipino po roon sa Sunshine. At sa Sunshine po, at this time, mga 18 na po ang napapauwi po sa Sunshine. Okay. DMW and Manning Agencies, hindi niyo ba pinapaalalahanan yung mga seafarers natin na wag kayong magtag o tumingin o mag-visit sa mga pornographic website may pornography, may child pornography? Sir Hindi Chair, ba- as early hindi ba as kayo nag-advise? As early as 2023 po, meron na pong labor advisory na inilabas ang DMW na nagsasabi po at nagbababala sa mga seafarers natin na mahigpit ang, for example, US government pagdating po sa possession of child pornographic materials at kayo po ay pwedeng makasuhan at ma-deport. So maliwanag po yung labor advisory. Maliban po doon, nakasama po yun sa pre-deployment orientation seminar po nila. Mandatory po yun, Mr. Chair. Hindi po sila lalayag, hindi po sila sasampa hanggat hindi sila nag-a-attend ng pre-deployment orientation kung saan itinuturo po yun. Okay. Halimbawa, yung isang seafarer, example lang man po ito, nag-visit siya ng isang website na may child pornography at na flag down siya, inakyat siya sa barko, pero wala siyang dalang cellphone. He's not in possession of any electronic gadget. Mahuli pa rin siya. Madideport pa rin siya kahit wala siyang hawak na cellphone. Mr. Chair, ang alam ko po, lahat po sila walang nakitang child pornographic sa kanila. Wala po talagang nakita. Doon sa 83, Sa cellphone? Yes po. Wala po, Mr. Chair. So, ibig sabihin, even if they don't have the cell phone in their possession, the mere fact na yung alam ng immigration yung kanilang email at nakita yung kanilang email, enough na yon na pwede na sila ma-deport. Okay, kahit na walang concrete evidence na nag-visit sila, hindi pinakita sa kanila, kahit na without showing them their emails na ito, pumasok sa email mo, itong such and such date. Katulad yung sinabi nga ni Mr. Gambuan, sinabi ata October 2021, nasa Saudi siya at that time. So, ganun-ganun na lamang. Kung ano sasabihin ng immigration. Mr. Chair, kapag po may nakita kahit kapiraso o isa na pornographic material, child pornographic material, Sa email mo. aarestuhin ka na po, i-detain ka at sasampahan ka talaga. Kahit walang ng kaso. nakita. Hindi, pag may nakita Pag po, may kahit kita. isa lang, opo. Pero kung walang nakita, Hindi po nila i-detain, walang kaso, I-deport pero lang. that is a privilege on the US government to deport them. okay, curious lang ako. How about dun sa mga hindi mga seafarers? Yung mga pupunta lang sa abroad, nagtutour. Is that also applicable? DFA? Senator Bato? Ingat ka, Sen. Yeah. Mr. Chair, if I may respond on behalf of USEC Ed. Yeah, go ahead. Herrera. In the past few months, there's been several instances of non-Filipinos also being either deported because of possession of what the ICE considers as not allowed electronic. No, what I'm trying to say is, Pilipino, ano ba si Senator Bato, nag-tour. Okay. Na ngayon nakita sa kanya, sinabi, Senator Bato, nag-visit ka ng website na mayroong pornographic materials na bata. Pop-up lang sa cellphone ko. Pop-up lang. Deport na agad si Sen Bato.
ganun, kasi nangyari sa mga seafarer, pwede mangyari sa mga Filipino tourist. Pwede po. In Europe, there's been a lot of advisories from European countries advising their citizens on electronic devices being checked by the ICE at the border and being grounds for either their removal from the post. So I hope I'll not make an example of the good senator, but it could happen. So, Senator Bato, so kung ikaw ay nag-visit ng website ng child pornography, huwag ka na pumunta ng US. Kasi Senator na deport. I'm sorry about that. Okay, go ahead. Ay, may question natin si Senator Erwin. Sorry. Nakataas yung kamay ng isang resource person natin, Mr. Chair, si Mr. Morales kanina pa. Oh, go ahead, Mr. Morales. Sir. Magandang tanghali po, Mr. Chair. Gusto ko lang pong dagdagan yung sinabi ni Earl kanina. Bali po, dun sa sinasabi nila na merong ebidensya daw ang CBP against sa amin, para sa akin po, isang malaking kasinungalingan po yan. Dahil ako po, 2 beses po akong naimbitahan ng CBP at 2 beses din po ako na-cleared sa kanila. At galing po mismo sa bibig nila na cleared po ako. So, ibig sabihin po, yung sinasabi po nila na may ebidensya sila o sa email po, malaking kasinungalingan po yun at ang target po nila sa cruise ship ngayon is mga low-rank position lang po. Karamihan po ay mga galley steward, culinary cook o mga housekeeping po, mga low-rank position po yun. Wala silang tinatarget na malalaki at may kasamahan po ako